balita ngayong tanghali. Bahagi ng ikalawang palapag ng simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan, bumagsak. Nasa 34 na tao sugatan. Alaga ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa US Envoy. PBBM pinasalamatan ang tulong ng Estados Unidos sa mga biktima ng kalamidad sa Mindanao. Grupo ng health workers muling nagkilos protesta sa harapan ng Department of Health. Matagal ng pangako sa emergency health allowance ipinananawagan. Natitirang supply ng plastic cards sa mga tanggapan ng LTO nasa 100,000 na lamang. Proseso ng government-to-government procurement target na maisakatuparan ngayong Pebrero. Bilang ng mga nahukay na bangkay sa landslide sa Davao de Oro, nasa 71 na. Search and retrieval operations sa Ground Zero sinimulan na. At ika-100 taong kaarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ipinagdiriwang ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 14, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Bumisita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si United States Ambassador Mary Kay Laws Carlson. Sa pulong, tinalakay ng dalawa ang ilang mahalagang usapin kabilang na ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, anong partikular na tinalakay ni na Pangulong Marcos Jr. at US Envoy ukol sa usapin sa EDCA? Yes, muling binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagbisita ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Laws Carlson sa Malacanang. Sinabi ni Pangulong Marcos ang importansya ng EDCA pagdating sa disaster relief at response. Hinikayat rin ni PBBM ang opisyal na samantalahin ang paggamit ng naturang mga pasilidad. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa US government sa pagbibigay ng emergency assistance sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad sa Mindanao. Muling tiniyak naman ng US Envoy ang tulong ng Washington sa Pilipinas tulad ng pagdadala ng relief supplies. Bukod sa ipinadalang tulong ng dalawang US C-130s, nagbigay rin ng US government ng $1.25 million bilang emergency support. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Food and Drug Administration o FDA na pabilisin ang proseso sa pag-aproba ng bakuna kontra avian at African swine fever. Sa pulong sa Malacanang, binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan na magkaroon agad ng naturang mga bakuna upang matiyak ang seguridad sa supply ng pagkain. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Wala pang naibibigay na anumang Certificate of Product Registration ng Food and Drug Administration para sa bakuna kontra avian at African swine fever o ASF. Ayon kay FDA Director Jesus Joy Sirunay, hindi pa sila nakatatanggap ng anumang aplikasyon ng naturang bakuna hanggang sa ngayon. Sa current namin database, wala kaming currently ina-evaluate na avian flu or the ASF. That's why we are encouraging kasi wala kaming ini-evaluate sa ngayon at this point in time. Kaya naman sa pulong sa Malacanang kasama ang FDA, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na magkaroon agad ng bakuna kontra avian at ASF upang matiyak na hindi maapektuhan ang supply ng manok at karne ng baboy sa bansa. Sang-ayon naman si FDA Director General Samuel Sacate sa maaaring idulot na problema kung hindi magkakaroon ng supply ng naturang veterinary vaccines. It has been happening even before the administration, the current administration. Of course, the food security, yung meat possibility, the problem with our stakeholders.
Kaugnay nito, iniutos ng Pangulo ang mabilis na pagpoproseso ng drug application at paglikha ng one-stop shop at ng pharma zones. The FDA will have a role so that pagpasok po ng isang gamot, diretso testing, diretso registration para po magkaroon po ng mabilis at malaki ang lawak ng coverage, especially those essential medicines. Sa ngayon, base sa impormasyon ng FDA, may 3 posibleng maging aplikante para sa bakuna kontra avian flu. Una na ring lumikha ang FDA ng 2 task force na tututok sa usapin ng ASF at avian flu. Sa kabila naman ng banta ng naturang mga sakit sa hayop, dagdag pa ang El Nino phenomenon, tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng pagkain sa susunod na mga buwan. Secretary Kiko Laurel just briefed the President that all our crops commodities, especially for rice and corn, pork and chicken, were a bit stable and there will be no problem in this coming months. So we don't need to worry. Just relax, sit back and watch the show. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihayag ng isang opisyal ng Department of Agriculture ang panukala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigas na lamang, imbes na pera, ang ibibigay sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Sa briefing kahapon sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro na maaaring makatulong na maibaba ang inflation sa rate sa bigas kung ito na lamang ang ibibigay sa 4Ps. Paliwanag ng opisyal, mas nagbibigay ng pressure sa inflation dahil ibinibili lamang rin ng bigas ng 4Ps ang pera na kanilang natatanggap. Actually, it was suggested in the meeting that we have the 4Ps, for example, for DSWD. We told the President that if we can convert the 4Ps in terms of money, instead of money, it should be on rice form, supplied by NFA. So we will take them out in the price pressures of the market in terms of buying high-price rice. These are 20% all over the country, which are the vulnerable poor under DSWD, that is a beneficiary for 4Ps. Gayunman, wala pang pinal na desisyon ukol dito ang presidente pero pag-aaralan rin kung papaano ito maipatutupad. Sa gitna ng pagdinig kaugnay ng umano'y suhulan sa pangangalap ng pirma para sa isinusulong na People's Initiative, kinwestiyon ng mga senador ang bilyong-bilyong pisong pondo para sa ayuda sa Kapos ang Kita o AKA program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nagtataka ang mga senador kung paano ito nagkaroon ng napakalaking pondo. Gayong hindi naman ito hiniling ng ahensya at ngayon lamang umano nila ito narinig. Narito ang report ni Jed Neresina. Magical Project. Ganito inilarawan ni Senator Amy Marcos ang isang proyekto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitna ng pagdinig kaugnay ng umano'y suhulan sa People's Initiative. Ikinagulat niya at ng ilan pang senador ang 26.7 billion pesos na budget ng anilay Magical Project na ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP ng DSWD. Kinwestiyon ito ng mga senador lalo pat hindi sila pamilyar sa programang ito. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. Tanong ni Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito, ito ba ay proyekto sa pagitan lang ng House of Representatives at DSWD dahil aniya walang ideya ang Senado tungkol dito. Parehong reaksyon din ang nanggaling kay Senator Ronald Bato de la Rosa. If this WD declares that is foreign to them, saan nanggaling itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Dagdag ni Senator Bato, kung Kongreso na ba aniya ang magdedesisyon sa proyektong i-implement ng ahensya at hindi na sila ang magre-request nito.
Tugon naman ni DSWD Undersecretary for Legal Affairs Fatima Alia Di Mapuro, hindi ito eksklusibong proyekto kundi isang regular project ng ahensya, ngunit kasalukuyan pang inaayos ang mga regulasyon o guidelines kaugnay nito. Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Aminado naman si Undersecretary Di Mapuro na hindi nila ni-request ang nasabing programa. Ngunit nanindigan siya na hindi ito basta inimbento lamang. Tugon naman ni Senator Amy, ang ganitong mga proyekto ay kailangang dumaan sa masusing diskusyon o pag-uusap. Hindi ito basta-basta lalo at napakalaking budget ang nakalaan para sa inilarawan niyang undefined, unnamed, unfamiliar with no guidelines at no target beneficiaries na proyekto. With all due respect, Yusek, that is not the usual budget process we're familiar with. There's always a very well-defined project or program before a line item magically appears in the GAA. It's fought over, debated, and discussed very, very thoroughly in the subcommittees as well as the plenary. This wasn't. Hinikayat na lang ng senadora ang DSWD na makipagtulungan sa investigasyon kung ano at para saan ba talaga ang akap na ito. Magtulungan na lang tayo. Alamin natin ang mga detalye nitong programang to. Pareho kami ni Senator Bato, ni Senator JV, Senator Risa. Nagugulat po kami kung saan to galing at ano ibig sabihin. Handa naman makipagtulungan ang ahensya sa Senado tungkol dito. At bukas sila sa anumang usapin kaugnay ng kinuwestyong proyekto. Una nang lumutang ang usapin sa paggamit umano ng ayuda mula sa DSWD upang makahikayat ng mga pipirma sa isinusulong na People's Initiative upang baguhin ang saligang batas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinuligsa ni House Appropriations Committee Chair ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang umano'y pamumulitika sa ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP program sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Giit ng mambabatas, nakalaan ang ayuda para sa low-income families at hindi para sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative campaign kaugnay ng charter change. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, magkano ba ang nakalaang pondo para sa AKAP program sa taong 2024? Ela, nasa 50 billion pesos ang halaga ng ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa taong ito. Itinanggi ni House Appropriations Committee Chairperson ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na ginamit ang pondo para sa pangarap ng pirma sa People's Initiative campaign upang amyendahan ang saligang batas. Ito ay matapos ng questioning sa pagdinig ng Senado na pinangungunahan ni Senator Amy Marcos ang DSWD officials kung ginamit ba ang AKAP program upang manghikayat ng mga Pilipinong pumirma sa signature drive. Ayon kay Representative Co, dinudungisan umano ng Senadora ang malinis na intensyon ng programa na pagtulong sa mga kababayan na may trabaho ngunit kapos ang kita. One-time 5,000 peso cash assistance ang AKAP program na ipagkakalob sa bawat pamilyang apektado ng lubhang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Giit pa ng kongresista, pamumulitika ang ginagawa sa programang layong makatulong anya sa mga mahihirap. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinadadagdagan ng House Joint Committees ang discount sa basic goods at prime commodities para sa senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Sa kasalukuyan, 65 pesos na special discount sa kada 1,300 pesos na halaga ng bilihin kada linggo ang naa-avail ng senior citizens at persons with disabilities. Nagbabalik si Rosalie Coz.
Inutusan ng House Joint Committees ang Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture o DA na dagdagan ng discounts sa basic goods at prime commodities ng senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Sa gitna ito ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Sa kasalukuyan sa ilalim ng Joint Administrative Order No. 1002 ng DTI at DA, karapat-dapat ang senior citizens sa isang special discount na 5% ng regular retail price ng walang exemption mula sa value-added tax ng basic necessities. Katumbas ito ng 65 pesos na discount sa bawat 1,300 pesos na halaga ng goods kada linggo. Subalit sa ginawang joint committee hearings na pinangunahan ni House Ways and Means Chair Joey Salceda, nais itong gawing 125 pesos sa bawat 2,500 pesos kada linggo. Therefore, as the chair of the Committee on Ways and Means, I suggest 125 per week. But in the meantime, we are instructing DTI jointly. This is actually one of the most powerful committees in Congress. It's called the Committee of the Chairpersons. So there are 3 chairpersons here. We are instructing you to increase from 1.3 to 2.5 per week. So we will put that in writing. So you better prepare the letter and we will give it to you. Gayunman, kailangan muna itong pag-usapan ng DTI at DA bago maglabas ng panibagong Joint Administrative Order kaugnay ng special discounts. Samantala, tinataya namang aabot sa bilyong-bilyong piso ang halaga ng discounts sa basic necessities kada taon para sa senior citizens at PWDs ayon kay Congressman Salceda. Ang halagang ito sama-samang babalikati ng ibang Filipino consumers. So that's 500. So that's additional 45 billion in discounts that need to be borne by other consumer because we expect them to pass it on. That is the cost to society. Of course, society should take care of their senior citizen. That is, I think, the moral responsibility of any society for that matter. Otherwise, it should be government who should do that. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain sa Kamara ang House Bill No. 9920 na nagtatakda ng 50,000 pesos na halaga ng minimum na sweldo ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ang Makabayan Bloc lawmakers ang naghain nito. Sa gitna ito ng nararanasang hirap ng mga Pilipino, kabilang na ng mga guro dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa ilalim din ng HB 9920, ipinapanukala ang taunang adjustment ng sweldo upang matiyak na makasusunod ito sa cost of living sa bansa. Batay sa mga kongresista, pumalya ang Salary Standardization Law na tugunan ang pagkakaiba sa sweldo ng low at middle level salary grades gaya ng mga guro at managerial levels at top officials. Muling nagkilos protesta ngayong araw ang grupo ng mga health workers sa harapan ng opisina ng Department of Health sa Maynila. Panawagan ng mga ito, ibigay na ang matagal nang naipangako na emergency allowance noon pang panahon ng COVID-19 pandemic. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Jed Naresina live. Jed, may humarabang DOH official sa mga nagrally na health workers? Aga, nagtipon nga ngayong umaga ang iba't ibang mga grupo ng health workers mula sa pampubliko at pribadong ospital. Sigaw nila ang panawagang ibigay na ang kanilang Health Emergency Allowance o HEA na dapat noon pang nagsimula ang COVID-19 pandemic. Nananatili kasi itong hindi pa naibibigay ng Department of Health kahit ayon pa sa mga grupong nagsagawa ng kilos protesta ay may nakalaan na at inilabas na budget para rito. Umaasa sila na ngayong araw ay makakakuha sila ng tugon mula sa DOH kung ano ang dahilan at hindi pa maibigay ang HEA sa kanila. Panawagan din nila na itigil na ang usapan sa charter change at mas bigyang pansin ang mga health worker na tinatawag nilang bayani noong panahon ng pandemya. Anila aga hindi sila titigil na manawagan at ipaglaban ng nararapat para sa kanilang mga benepisyo. Ayan muna ang update, balik sa iyo Aga.
Maraming salamat, Jed Neresina. Sisikapin ng Land Transportation Office o LTO na matapos ngayong Pebrero ang proseso para maaprubahan na ang government-to-government procurement ng supply ng plastic cards para sa driver's license. Ayon sa LTO, sa ngayon ay mayroon na lamang nasa 100,000 plastic cards ang natitira sa kanilang mga opisina. At mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ba itong government-to-government procurement na inaasikaso ngayon ng LTO para maresolba na yung problema sa supply ng plastic cards? Ella, yung government-to-government o agency-to-agency procurement na proseso na binabanggit ng LTO ay yung mga plastic cards, imbis na bibilhin nila sa iba ay sa mismong government agency na nila kukunin. At ayon nga sa Land Transportation Office, isusumite na nila hanggang mamayang hapon yung mga dagdag pang dokumento sa Department of Transportation para nga dito sa planong government-to-government procurement ng plastic cards. Kasama dito yung certification funding para makumpleto yung paperworks. Nauna nang sinabi ng LTO ng agency-to-agency na pagbili ng mga plastic cards ang pinakamabilis na nakikita nilang paraan para makapag-issue na ulit ng driver's license card. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, ang DOTR na ang pipili kung aling ahensya ng gobyerno ang pwedeng pagkunan ng supply ng plastic cards. Sa kanilang proposal, isa sa tinitignan ang National Printing Office. Sa ngayon, nasa 100,000 plastic cards na lamang mayroon ang LTO sa kanilang mga opisina. Humihingi ng pangunawa ang LTO sa mga bagong kukuha ng lisensya at sa mga magre-renew kung papel muna ang makukuha. Pangako ng LTO na sisikapin nilang maproseso ngayong Pebrero ang agarang pagkuha ng supply ng plastic cards sa ibang government agency. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Roundup Balita. Hindi susuportahan ng Department of Health ang cultivation o pagtatanim ng marijuana. Gayun din ang pag-manufacture ng cannabis products dito sa Pilipinas. Ito ang reaksyon ng DOH kasunod ng pagpasa ng House Committee sa panukalang paggamit ng marijuana sa bansa bilang medical treatment. Bagaman kinikilala ng kagawaran ang mga hakbang upang gawing legal ang paggamit ng medical cannabis, iginiit ng ahensya na dapat pa ring ibatay ito sa siyentipikong pag-aaral at ikonsidera kung ano ang mas nakakabuti para sa kalusugan ng publiko. Paalala ng DOH, ang paggamit ng marijuana ay labag sa batas, maliban na kung ito ay mabibigyan ng Compassionate Special Permit mula sa Food and Drug Administration. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard upang mahanap ang mga mangingisda na nawawala sa magkahiwalay na insidente sa Calatagan at Tingloy, Batangas. Base sa inisyal na report ng PCG sa Tingloy, sinasabing lumubog ang bangkang sinasakyan ng 2 mangingisda noong February 12. Kinilala ang mga ito na sina Wilbert Binay, 45 anyos, at si Edgar Glenn Binay, 42 anyos. Samantala, isa pang mangingisda mula naman sa bayan ng Calatagan ang iniulat rin na nawawala. Sinasabing pumalaot noong February 12 ang mga mangingisda na sina John Mar Fronda, Mandy Kalimag at Harvey Gadbilao. Nakaligtas sina Kalimag at Fronda, subalit hindi pa rin natatagpuan si Gadbilao. Batay sa salaysay ng mga survivor, nagkaproblema ang makina ng bangka na kanilang sinasakyan na nasabay pa sa malalakas na alon, kaya naman tumalon silang dalawa sa dagat. Nagkataon naman na may dumating na mas malaking bangka at nasagip ang dalawa. Sa ngayon ay patuloy pa ang paghahanap ng mga otoridad sa mga nawawalang mangingisda. Muling naaresto ng mga otoridad ang isang person deprived of liberty, 25 taon mula nang tumakas ito sa Iwahiga Prison and Penal Farm. Kinilala ng Bureau of Corrections
ang PDL na si Pedrino Nunez na nahuli sa Sablayan Occidental, Mindoro noong Biyernes. Taong 1997 nang makulong sa Ihawiga si Nunez dahil sa kasong murder at nakatakas taong 1999. Muli namang binigyan diin ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. na ang kanilang ibabalik sa kulungan ang sinumang mga PDL na tatakas ng piitan. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-100 taong kaarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ipinanganak noong February 14, 1924, isa ng ganap na centenarian si Enrile. Kandidato rin si Enrile na maikonsidera ng Guinness Book of World Records bilang natatanging centenarian na nagtatrabaho pa rin sa gobyerno. Kilala bilang isang batikang mambabatas, Minister of Defense at Assemblyman si Enrile. Binansagan rin si Enrile bilang pangunahing tagapagtaguyod ng karapatan ng mga military at uniformed personnel. Sa kabila ng kanyang katandaan, si Enrile pa rin ang nagsisilbing Presidential Legal Counsel ng PBBM Administration. Natukoy na ng Department of Information and Communications Technology ang pinagmulan ng bomb threat sa ilang government agencies at paaralan. Natuntun ito sa email ng isang nagngangalang Takahiro Karasawa na mula sa Japan. Narito ang report ni Lea Ilagan. Taong 2021 pa kumakalat ang bomb threat mula umano sa email account na nagngangalang Takahiro Karasawa na isang abogado sa Japan. Hindi lamang ito natatanggap sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Taiwan, Korea, Japan at Malaysia. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, lumutang na si Karasawa noon pa para linisin ang kanyang pangalan kaugnay sa mga bomb threat at sinasabing nahack ang kanyang email account. The person who owns that name surfaced and denied he has anything to do with it. Says it's a stolen identity. Noong Lunes, 28 bomb threats ang natanggap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan mula sa email ni Karasawa. Kaya naman ang Pilipinas, nagpatulong na sa Japan upang matukoy kung sino ang totoong nasa likod ng pagpapakalat ng malisyosong impormasyon. Nakipagpulong ang CICC at iba pang miyembro ng interagency sa representante ng Japan para sa investigasyon. We have asked the Japanese representative today to help us put a stop to this. In fact, the one hosting the email server, we requested that if they can conduct an internal investigation in Japan why such content could proliferate coming from Japan. And they said they will coordinate with the necessary offices, the CERT of Japan, to locate and put a stop to this. And they will give us a feedback as soon as they have results. Payo ng CICC sa publiko, wag nang i-share sakaling makatanggap ng kaparehong bomb threat at sa halip ay ipagbigay alam agad sa mga otoridad. Any kind of bomb threat must be taken seriously, always, no, to prevent potential danger to the public, no. But their advice is if you receive one, do not spread it. Let's contain it and find out if the threat is real or a hoax. Ang PNP, sinabing hindi binabaliwala at agad na pinupuntahan ang lahat ng reported bomb threat. All we can do is really, although this had been circulating, it's a hoax, but it's our job. Whether history that this thing is being used, we have to respond appropriately and accordingly. It's better to do that rather than ignoring it totally. Noong Lunes, kabilang sa nakatanggap ng bomb threat ay ang tanggapan ng DENR, TESDA at ang ilang eskwelahan sa Balanga, Bataan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggap ng Philippine National Police o PNP ang 6 na Advanced Bomb Removal Automated Vehicle o BRAVE robots mula sa Estados Unidos. Ang 6 na BRAVE robots ay donasyon ng United States Anti-Terrorism Assistance. Layo nito na mapalakas ng Pilipinas ang paglaban sa terorismo.
Kasabay nito, nagsagawa din ng groundbreaking ceremony ang PNP para sa itatayong EOD K9 Group Headquarters sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr., itatayo sa naturang lugar ang state-of-the-art facility na tutugon sa pangangailangan ng mga bomb squad para sa epektibong mga operasyon. Malapit na umanong malansag ng tuluyan ang Daula Islamiyah Maute Group dahil sa leadership vacuum sa hanay ng local terror group. Kasunod ito ng pagkakapatay sa mga lider ng grupo sa isinagawang mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Hindi naman isinasantabi ng mga otoridad ang posibleng pagganti ng mga terorista sa tropa ng pamahalaan. Narito ang report ni Ryan Lacanale. Nalalapit na ang tuluyang pagbagsak ng local terrorist group na Daula Islamiyah Maute Group. Ito ang kinahaharap na kapalaran ng grupo kasunod ng pagkakapatay sa mga matataas na lider nito na pangunahing utak sa Mindanao State University o MSU bombing nitong Disyembre. Namatay din sa operasyon si Saumay Saiden, Elias Omar at nagdetonate ng IED sa MSU at Abdul Hadi o Hadi Imam ang IED expert ng grupo na nag-assemble ng bomba. Dahil sa sunod-sunod na operasyon ng mga otoridad at pagtugi sa mga terorista na nasa likod ng MSU bombing, 12 ang napatay, 3 ang sumuko at 3 rin ang naaresto. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bunsod nito, hindi malayong bibigay na ang organisasyon anumang oras. So foremost, when we did the 25 to 26 engagements, we were able to neutralize 9 of them. And out of those 9, 3 doon yung pinaka-involved sa MSU bombing. And then there were 2 who were wounded, and it turned out that fatal yung wound nung isa, which is yun nga, who was identified later on as at engineer. And he was also identified by the intelligence gathering and also corroborated by the statement of one of the surrenderies that he succumbed to his wounds. Patuloy pa ring nagsasagawa ng pursuit operation laban sa natitirang mga miyembro ng Daula Islamiyah Maute Group. Bagamat maliit na ang posibilidad na muling makapag-regroup ang nasabing grupo ng mga terorista, hindi iniaalis ng AFP ang posibilidad na pagganti nito. Kaya pinaghahandaan na rin ito ng sandataang lakas. Sa lahat naman, sir, for every operation, of course, we always look at all the angles in any operation. This will always be a possibility, and we will be rest assured that the AFP will be well prepared for any possibility at all. Target ng Armed Forces of the Philippines na tuluyang malansag ang Daula Islamiyah Maute Group. Binabantayan na ng militar ang lahat ng exit point na posibleng lusutan ng natitirang mga terorista. Sa ngayon, normal ang sitwasyon sa Marawi, walang naitatalang paglikas sa mga mamamayan at wala ring nadamay sa mga sibilyan. Ryan Lacanale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines na nabawasan na ang bilang ng mga barko ng China na nakapwesto sa Siam na maritime feature sa West Philippine Sea. Alamin natin ang detalye kay Ryan Lacanale live. Ryan, ano ang nakikitang dahilan ng AFP bakit nabawasan na ang presensya ng mga barko ng China sa may West Philippine Sea? Ella, sa ngayon ay hindi pa kampante ang AFP sa behavior na ito ng China. Hindi pa rin matutukoy kung ito ba ay bunsod noong isinagawa o pagpapaigting ng maritime communication mechanism na isinagawa sa pagitan ng Pilipinas at China noong nakaraang buwan. Dahil mangangailangan pa ng sapat na panahon na para matukoy kung nagbago na talaga ang behavior ng China rito. Ella, nitong Biyernes, matagumpay ang isinagawang 3rd Philippine-US Maritime Cooperation Activity sa West Philippine Sea sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command. Nakatuon ang pagsasanay sa interoperability operation, ship-to-ship maneuver, communication at air operation.
Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, makatutulong ang pagsasanay para mataya ang operational readiness ng Philippine Navy. Bukod sa barko ng Pilipinas at US, naroon din sa lugar ang 2 barko ng PLA Navy na tila nagmamanman. Wala namang namataang Chinese Coast Guard vessel at maritime militia vessel sa lugar. Wala rin daw ginawang aksyon ang China. Pero ang Philippine Navy, niradyuhan ang 2 barko ng China para questionin ang pananatili nila sa lugar. Samantala, kahapon ng umaga na monitor ng Philippine Navy ang isang Chinese Coast Guard vessel sa Ayungin Shoal. Sa Pag-asa Island, isang Chinese Coast Guard vessel din at 4 na maritime militia vessel naman ang kanilang napataan. Samantala, sa Panata Island, mayroong 5 maritime militia vessel. Sa Parola Island, mayroong isang maritime militia vessel at sa Kota Island ay mayroon ding 2 maritime militia vessel. Wala namang namomonitor na Chinese vessel sa iba pang mga okupadong isla ng Pilipinas. Pero ayon sa AFP, hindi ito nangangahulugan na wala sila sa West Philippine Sea dahil umaga lamang nakita ang mga barko at hindi sa buong araw. Ayon naman sa Philippine Navy, sa ngayon maaga pa para masabing nagbago na ang behavior ng China sa West Philippine Sea. Base sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang mga buwan, nasa maximum na 200 hanggang 250 maritime militia vessel, 15 hanggang 25 PLA Navy ship at 10 hanggang 15 Chinese Coast Guard vessel ang regular nilang namomonitor sa West at Philippine Sea. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inalis na sa serbisyo ng National Capital Region Police Office ang 10 pulis na sangkot sa iligal na Pogo Raid sa Parañaque noong Setyembre. Sa dokumentong inilabas ng NCRPO, nakasaad na guilty sa kasong administratibo ang 10 pulis. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, anong kaso ang kinakaharap ngayon itong 10 pulis na sangkot sa iligal na Pogo Raid sa Parañaque? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Patong-patong na kasong administratibo ang kinaharap ng 10 pulis na sangkot nga sa illegal na raid sa isang condominium sa Parañaque noong September 16, 2023. Sa inilabas na pahayag ni NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates, kabilang sa mga kaso ay ang robbery dahil sa pagkuha ng mga ito ng halagang 27 million pesos sa vault, Rolex watch at iba pang personal belongings ng mga Chinese. Planting of evidence dahil sa pagtatanim ng 2 baril at magazine, pag-abuso sa pagsisilbi ng search warrant dahil sa pagpasok ng mga ito sa ibang kwarto na hindi naman sakop ng pagsisilbihan ng warrant, perjury sa pagsisinungaling sa mga pagdinig sa Kongreso, falsification of public documents dahil sa hindi pagsasama sa inventory ng nakuhang 27 million pesos, obstruction of justice dahil sa pag-unplug sa CCTV at hindi pag-deactivate ng suot na body-worn camera at paglabag sa police operational procedures. Kaya naman agad na i-dismiss sa serbisyo ni General Nartates ang 10 pulis na miyembro ng Southern Police District. Bukod aga sa 10, 7 pulis pa ang na-demote ng isang ranggo pababa at 17 pa ang sinuspinde. Habang naghihintay naman ng presidential clearance para umusad ang kaso ng 2 opisyal na kinabibilangan ni Police Brigadier General Roderick Mariano at Police Colonel Charlie Cabradilla. Babala ni General Nartates sa mga tiwaling pulis ng NCRPO, hindi siya mangingiming tanggalin ang mga ito sa serbisyo. Kaya't magsilbing aral aniya ang kinahinatna ng 10 inalis sa serbisyo. Aga September 16 ang pasukin ng mga pulis ang isang kondo dyan sa Parañaque na tinitirhan ng mga Chinese na nagtatrabaho sa Pogo. Nilimas ng mga pulis ang laman ng vault ng mga ito at nagtanim ng mga baril bilang ebidensya laban sa mga Chinese. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Magiging pinal ang utos na kanselahin ang passport ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. pagkatapos ng 15 araw ayon sa Department of Justice o DOJ. Samantala, tiniyak naman ng DOJ na tututulan nila kung sakaling may apela
sa passport cancellation ni Teves. Narito ang report ni Dante Amento. Ilang araw na lang at magiging pinal na ang pagkansela ng passport ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Ito ay kapag walang anumang apela o motion for reconsideration na ihahain ang kampo ni Teves na maaaring magpaantala rito. February 8 nang ilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ang utos na kanselahin ang passport ng dating mambabatas. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesman Assistant Secretary Mico Clavano, matagal nang hinihintay ng kagawaran ang desisyon sa kanselasyon ng passport ni Teves. Matagal na namin hinihintay itong desisyon na to. Noong November pa kasi namin final yung motion to cancel the passport of former Congressman Arnulfo Teves. Una nang sinabi ng abogado ng dating mambabatas na si Attorney Ferdinand Topacio na may mga legal remedy pang available sa kanila para baliktarin ang desisyon ng korte. Gagamitin anya nila ang lahat ng ito. Samantala, binigyang diin naman ng DOJ na tututulan nila kahit makarating pa sa Korte Suprema ang posibleng apela ni Teves. Kung umabot man sa Supreme Court, ay i-oppose talaga namin. Dahil sa tingin ko namin, this is something that we will not let up on. No? Itong kaso na to ay nagpapakita ang impunity sa ating lumiliit na ang mundo ni Teves dahil hindi ito maaaring lumipat ng bansa. Una nang napabalita na nasa Timor-Leste ito at humingi ng asylum na ayon pa sa DOJ hindi naman pinagbigyan. Target ng pamahalaan na maibalik sa Pilipinas si Teves para harapin ang mga kasong murder kaugnay ng pagkamatay ni Governor Ruel Digamo at ilan pang sibilyan. Hindi na siya makapaglipat ng bansa pa. This is a very good development for us dahil yun naman talaga ang gusto natin na siguro to come back home and to face the charges like a man. Inatasan naman ng korte ang National Bureau of Investigation o NBI na gumawa ng paraan na maiuwi sa bansa ang dating mambabatas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Sinasabing wala ng existing registration sa Securities and Exchange Commission ang grupong nasa likod ng isinusulong na People's Initiative. Ito ang inilahad ng Securities and Exchange Commission sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Narito ang report ni Jed Neresina. Napag-alaman sa Securities and Exchange Commission o SEC na 20 taon nang hindi nag-a-update ng registration ang People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA. Ang nasabing grupo ay ang nasa likod ng kontrobersyal na People's Initiative Signature Campaign. Ayon sa SEC, wala umanong existing registration ang PIRMA sa kanilang komisyon. Yes, Madam Chair. Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Dagdag ni Attorney Katrina Jean Miranda, ang PIRMA ay hindi nagsumite ng anumang kinakailangang dokumento mula noong sila ay nairehistro noong March 12, 1997. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC based on our records. Napag-alaman din na ang lead convener ng PIRMA na sina Noel Oñate at Anthony Abad na lumabas sa signature forms para sa People's Initiative ay hindi kasama sa mga incorporator ng PIRMA. Kaya kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang hakbang na ito at sinabing halos wala na ang korporasyon sa nakalipas na 20 taon. Nagpahayag din ng pagdududa si Senator Nancy Binay sa kredibilidad ng People's Initiative na pinamumunuan ng PIRMA matapos malaman na hindi nakarehistro ang korporasyon sa SEC. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ng isang mambabata si Vice President Sara Duterte na kumbinsihin ang pamilya nito na suportahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos magbitiw ng maanghang na salita ang ama nito na si dating Presidenteng Rodrigo Duterte at kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte laban kay PBBM. Ayon kay Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun, naniniwala itong buo pa rin ang unit team sa ilalim ng Pangulo. Sana isa lang ang hinihingi namin na sana
kausapin din sana ni VP Sara, no, yung kanyang pamilya, no, para suportahan ang ating Pangulo dahil wala namang ibang gusto ang ating Pangulo kundi ang kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. So, if you're asking is kung buo ba ang unity team, yes, we are united under the leadership of President. May apila ang mga tinaguriang batang mambabatas ng Kamara sa mga senador sa gitna ng hidwaan sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa kabila ng mga panawagan ng unity at kapayapaan, patuloy ang sagutan at palitan ng maanghang na pananalita sa mga miyembro ng Kamara de Representantes at Senado. Nag-ugat ito sa usapin at kontrobersya kaugnay ng isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. We solve our differences in our interpretation. Hindi naman personalan dapat kasi interpretation naman po ito sa amendment. So, ako, pipiliin ho namin at alam ko, I'm confident to say, pipiliin ho namin yung love rather than yung hate. Words can, sabi nga nila, can start wars, can cut, can hurt. It can also heal. So, yun ang aming panawagan bilang nga po sa mga kasama sa mga batang mambabatas dito po sa House. Pag-usapan na lang po natin, saka mag-focus na lang po tayo sa trabaho po natin. Naniniwala ang Masungi Geo-Reserve Foundation na masisira ang habitat ng mga hayop at ancient limestone sa conservation area kapag nagkaroon ng large-scale project sa lugar. Kaugnay ito ng nakitang paghuhukay kung saan may plano umanong magtayo ng nasa 12 mga windmill sa mismong conservation area. Narito ang report ni JP Nunez. Sa mga kuha ng drone surveillance ng Masungi Geo-Reserve Foundation, makikita ang mga equipment na gamit sa paghuhukay ng lupa sa conservation area. Ayon sa Masungi Foundation, proyekto umano ito ng Rizal Wind Energy Corporation kung saan plano ang pagtatayo ng nasa 12 windmills. Mayroong planong magtayo ng 100 malalaking wind turbines sa ating Masungi Karst Conservation Area. At nakakapangamba ito dahil sinasabi ng kumpanya na nasa advanced pre-development stage na sila. Sa huli nilang surveillance noong December 2023, wala namang naging malaking development pa sa paghuhukay ng lupa, pero wala rin umanong plano ang kumpanya na ihinto ang proyekto. Tinututulan ito ng foundation dahil maaari nila itong makasira sa conservation area na pinananahanan ng iba't ibang mga pambihirang hayop at halaman at ng mga limestone na nasa 60 million years na ang tanda. Questionable rin para sa Masungi kung may legal na Environmental Compliance Certificate o ECC ang naturang proyekto. Marami tayong endangered species like yung ating mulawin o ang Philippine hawk eagle, makikita natin sa Masungi. Kakabalik lang nila dahil as you know, Masungi before was already deforested. Ngayon palang bumabalik yung ating forest. Dagdag pa ng conservationist na si Billy Dumaliang, kapag natuloy ang proyekto, maraming puno ang puputulin sa lugar para lamang maipwesto ang mga naglalakihang wind turbines. Gagawa ka muna ng road network. At para makagawa ka ng road network sa isang kagubatan, kailangan mong magputol ng maraming puno, kailangan mong patagin kung anumang nandoon, kung rocks yan o kaya bundok, para makagawa ka ng vast road networks required to make a wind farm. Sa isang pahayag, sinabi ng Vina Energy Group na may hawak sa Rizal Wind Energy Corporation na nagsasagawa pa lamang sila ng pag-aaral sa posibleng paglagyan ng wind energy sa Tanay Rizal. Pero ayon sa Masungi, kahit pag-aaral pa lamang ay dapat nang pigilan dahil mauuwi rin ito sa mas malaking development na makakasira sa mismong conservation area. Bawal ang applications. So doon pa lang dapat wala nang kahit study, di ba, or exploration. Samantala, sinubukan din ng UNTV na kumuha ng reaksyon sa Department of Environment and Natural Resources pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sumampa na sa 71 ang bilang ng mga nahukay na bangkay mula sa nangyaring landslide sa Davao de Oro. Kabilang narito ang 17 bangkay na hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan, gayunman bibigyan na rin ang mga ito ng temporary burial base sa rekomendasyon ng Macro Municipal Health Office. Ngayong araw, magsisimula na ang search and retrieval operation sa ground zero ng landslide area. Kahapon, itinigil na ang search and rescue operations dahil ayon sa mga rescuer, maliit na ang tsansa na may makita pang buhay mula sa naturang lugar. Nasa 34 na tao ang sugatan matapos na bumagsak ang ikalawang palapag ng isang simbahan sa barangay Tungkong Mangga sa San Jose del Monte, Bulacan kaninang umaga. Agad rumesponde ang San Jose del Monte Police Bureau of Fire Protection at ang City Disaster Risk Reduction and Management Council upang madala sa ospital ang mga sugatang biktima. Ayon sa CDRRMO, pawang mga minor lamang ang tinamong sugat ng mga biktima at maswerteng wala namang nasawi o kritikal dahil sa insidente. Sinasabing gawa lamang sa kahoy at may katagalan na ang bumagsak na bahagi ng simbahan. Maaaring bumigay rin ito dahil sa dami ng mga taong nagtungo sa simbahan ngayong araw. Binuksan na ngayong araw ang kauna-unahang Cordillera Chocolate Festival sa La Trinidad, Benguet. Layo nito na ma-promote ang tsokolating gawa sa Pilipinas sa pamamagitan ng kakao. Mula sa La Trinidad, Benguet, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano-ano ba ang tampok sa pagbubukas niyang first Cordillera Chocolate Festival? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa covered court ng Benguet State University, sari-saring koleksyon ng mga produktong kakao mula sa buong Cordillera region ang ipinapakita. Ito ang simula ng unang Chocolate Festival ng Cordillera na ginanap ngayong February 14 hanggang February 15. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap ang Chocolate Festival sa Cordillera ngayong araw, kung saan nakiisa ang mahigit 300 cacao farmers at processors, kabilang na ang mga business owners, cafes at restaurants sa naturang aktibidad. Hangad ng aktibidad na mapaunlad ang cacao industry. Ayon kay Cordillera Chocolate Queen Eva Padua, ang Chief Executive Officer ng Dolce Chocolate Incorporated, panahon na upang magtipon-tipon ang maraming cacao farmers at processors sa Cordillera sa pamamagitan ng naturang festival. Hangad ng aktibidad na matulungan ang mga cacao farmers sa marketing para sa kanilang mga produkto. Tampok din sa aktibidad ang iba't ibang chocolate na gawa ng entrepreneurs at micro and medium enterprises sa rehiyon. Gayon din ang pag-unlad ng industry sa rehiyon na kinakailangan ng tuloy-tuloy na suporta mula sa gobyerno. May isinagawa din na competition sa naturang festival, kabilang na dito ang search for Best Tableya 100% Cacao, Best 70% Dark Chocolate, Largest Cacao Pod at Heaviest Cacao Pod. Dumalo sa naturang aktibidad sina Dr. Enrico Paringit ng DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Consul Army Lopez Garcia, ang presidente ng Philippine Cacao Industry Association Incorporated. Cheryl Marie Natividad Caballero, pangalawang kalihim ng Department of Agriculture para sa agro-industrialization at para sa pangaisdaan. Benguet Congressman Eric Yap at Governor Melchor Diclas at iba pa. Ang tema ngayon ay ang Generating Sustainable Cacao Value Chain na naglalayong i-highlight at i-promote ang mga napapanatiling kasanayan sa loob ng local industry ng cacao. Ayan muna ang balita mula dito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nakalabas na sa ospital si US Defense Secretary Lloyd Austin at dadalo sa isang Ukraine-related virtual meeting araw ng Miyerkules, February 14. Ito ang ikalawang pagkakataon ngayong 2024 na naospital
ang 70-year-old defense chief. Noong December, sumailalim ito sa surgery dahil sa prostate cancer. Nagdulot ito ng kontrobersya matapos pumalyang ipaalam ang surgery sa White House maging kay US President Joe Biden. Nagbabala ang United Nations na posibleng magresulta sa massacre ang isang ground invasion ng Israel sa Rafah sa Gaza Strip. Nasa 1 milyong tao ang nanganganlong sa southern region ng Palestinian enclave. Ayon sa Israel, nais nitong mapatalsik ang Hamas militants sa pinagtataguan nito sa Rafah at mapalaya ang Israeli hostages. Dagdag pa nito, gumagawa na ito ng plano upang mailikas ang naiipit na Palestinian civilians. Nagtapos naman ng walang napagkasunduan ang pag-uusap ng Estados Unidos, Egypt, Israel at Gaza sa gitna ng umiigting na panawagang huwag ituloy ang planong Rafah assault. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 9, na nagsasabi, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.